Ipinahayag nito ang kahalagahan ng ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. May isa pong istorya sa Psalm 56, 3-4 po. Ito po yung panahon na kung saan si David, Haring David, ay sinakop ng mga Palisteo yung panahon na yun. Siya po ay nagsimulang makaramdam ng pagkatakot dahil nga po sasakupin ang kanyang kaharian ng mga Palisteo. Ngunit ang sabi po ni Haring David, sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo, sa Panginoon. Ang sabi po ni Haring David. Sa panahon po natin ngayon, paano natin i-overcome yung ating mga takot sa ating mga buhay? Ako po'y magbibigay lang ng 5 na iksing kung paano ang simpleng paraan to overcome our fear in this world. Nilagay ko po dito, you must believe you can win over fear. Confess your fear to God. Pray for your strength to defeat your fear. Claim God's power to help you and be a disciplined Christian. Isa-isayin ko lang po para sa simpleng paliwanag na nais ko po ipaabot sa inyo. Yung kung takot natin sa ating mga puso, sa ating mga sarili, hindi po yan mangyayari kung yan ay hindi nyo i-allow sa inyong mga sarili. Fear cannot win over unless you allow it to happen to yourself. Pag hinayaan nyo po matakot kayo, talagang matatakot kayo. Pero kung kailangan kaya nyo labanan natin ang ating takot. Ano dapat natin gawin? Recognize its origin. Saan ba nagsimula ang aking takot? Ano ba ang problema ko? Ito ang problema ko. Teka, sandali. Alamin ko muna, saan nag-ugat ang problema ko? Kapag nakita ko ang problema ko, ito pala ang problema ko dapat pala, bawasan ko na yung aking bisyo para wala akong masyadong gastusin, makatipon ako. So, hindi kami matatakot na bukas wala kang pera. Kasi alam mo kung saan ka, o ano ang dahilan, bakit wala kang pera eh. Marami kang vices. Marami kang pinagagastusan unnecessarily. Tapos wala kang pambayad ng ganito. So, if you believe you can win over fear, ito ang problema ko, aayusin ko ito. Lagi niyo pong tatandaan, ang takot ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ang takot ay galing sa evil. Pinahihina ng demonyo ang ating pananampalataya. Fear does not come from God. Galing ito sa demonyo, ang takot na ito. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, sa banal na kasulatan, 80 beses na inuulit, not to fear. Samahan niyo pa rin po ko sa pagbasa. Na kung saan, you must believe you can win over fear. Sa 2 Timoteo 1:7, sabi po dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love, and of a sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan,
kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Mayroon po tayong instinct na kung saan po hindi tayo binigyan ng dahilan para matakot. Kaya nga po lagi tinuturo, love, love, love. That once a body, once a person, share the love, nawawala po yung pagkatakot natin sa ating mga paligid, sa ating ginagawa. Pangalawa po, confess your fear to God. Unang John 4:18, sabi po rito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na ang pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Confess your fear to God. Sino ka magpo-confess? Sa kaibigan mo, na kapwa din natin human, na maaaring siya rin ay may takot. You have to surrender yourself to God every day. Siya ang masigit na nakakaantindi sa atin. Siya ang higit na makapagbibigay at makapagtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa panahon na tayo ay may takot sa ating puso. God's love will fill your life. Pupunan niya ang ating mga puso. Hindi ka niya pababayaan. Pupunuin ka niya ng pag-asa. Pupunuin ka niya ng kasagutan sa iyong mga tanong. Bubusugin niya ang iyong puso't isipan kung ano ang makakabuti para sa iyo, para mawala ang iyong takot sa buhay. Ika-cast out niya ang iyong anxiety o anumang takot. And you are going to feel confident of yourself. Fearless and free from any trouble. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung ating isusurrender, i-confess, isasubmit sa Kanya ang ating mga buhay. Yan po ang kahalagahan ng pagko-confess natin sa Kanya. Pangatlo po, na nais kong ipaabot, walang dahilan ang isang Kristiyano, lalong-lalo na kung ikaw ay naniniwala na nagpapasakop sa ating Panginoon. Pray for your strength to defeat your fear. Dumating po yung pagkakataon na ako po o kaming mga tagapagturo sa Pasay ay nagkaroon kami ng konting pangamba. Nung panahon po kasi na yung aming panambahan sa bahagi ng Pasay ay dilapidated na. So, hirap na yung matatanda, na pumanit, tapos po luma na, sa bagay, 60 years na rin po naman yun. Tapos lumipat po kami sa ibang lugar at nagkaroon din po kami ng konting agam-agam. Dahil bilang mga bahagi ng tagapagturo sa lokal na yun, nakita ko at ako'y nakaramdam ng konting pangamba sa pag-unti ng bilang ng mga mananamba. Maraming mga kapatid tayong nanlamig sa bahagi po ng lugar na yun. Kung kaya't bilang isa sa mga panalangin at panalangin araw-araw namin hinihiling, ay yung magkaroon kami ng panibagong lilipatan. Dahil kapag ka ang isang kapatid po ay napabayaan natin sa kanyang mga pagsamba at pag-aaral ng mga salita ng Panginoong ganito, yung bang hindi ka nakakarinig po ng mga pampalakas ng ating pananampalataya ay kaya karamihan po ay nanlalamig sa pagsamba. Yun po ang kinatakutan namin sa bahagi ng Pasay na mga nakaraang linggo. Pero hindi po kami bumigay. Sama-sama po kami, kahit iilan lang po, patuloy kami nananalangin na kung saan itong takot namin, itong problema nito ng aming lokal na kongregasyon na ito ay masolusyonan namin.